hayaang umikot ang gulong ng hustisya. Bakit kinakailangang manaig ang tinig ng isang tao punong-puno ng puot at malisya ang puso at imahinasyon? Laging sinasabi, investigation in aid of legislation. Ito ay palagi ang inaabuso ang legislative prerogative na ito na mag-issue ng subpoena, mag-issue ng warrant of arrest, ay palagian na lamang ginagamit at inaabuso. Investigation in aid of legislation. What is there to legislate? Alam ho ninyo, napakarami nating mga batas kriminal. Makikita yan sa ating revised penal code at sa mga special laws. Kung ang isang tao ay nagkasala o inakusahan na may pagkakasala, dalhin natin ito sa totoong korte na siya ang maglilitis maglitis at kung kinakailangang magbigay ng karapatang parusa, hayaan natin sila ang humatol. Hindi ang Senado, hindi ang Kongreso. Earlier question, what is there to legislate? Yung mga bagay o pagkukulang o kasong di umano na ibinibintang sa isang tao, ito ba ay bago? Is the case is so unique? Is it so unique? Is it so novel to warrant the passage of a new criminal law? Is the case so unique o karumal-dumal sadya to warrant a repeal, an amendment, or revision of an existing law? Bakit lagi nating sinasabi investigation in aid of legislation? Ano ba yung linelegislate ninyo? O ito ba ay investigation with the end view of grandstanding? Kaya mga kababayan, huwag po tayong matakot para tayong sirang plaka, paulit-ulit. Let us protect and defend our Constitution. Injustice o kawalan ng hustisya na ating nakikita,
At ang iba sasabihin, kami ay neutral lamang. Kapag ka sinabi mo na neutral ka, in the middle of all the injustices being perpetrated by the government na dapat ay nagtatanggol at nagpoprotekta sa atin, ibig sabihin ng neutral, sila ay panig doon sa mga oppressors. You cannot be neutral in situations of injustice, because when you are, then alam ko ho na sila ay nanonood, nakikinig, nagmamasid. Yung ating mga kapatid at kaibigan na naglilingkod sa pamahalaan. Ang ating mga kasundaluhan. Sila po ang defender of the state and protector of the Filipino people. Yung ating pong mga kapatid na kapulisan, na sila naman ay ang vow po nila ay to protect and serve the citizenry. Tayo po iyon. Ang mga guro na humuhubo higit pa sa kabataan, lalo pa ang pagtuturo sa pagmamahal sa bansa. Yung mga kasama, kaibigan at kapatid din natin sa pribadong sektor, ito ang dahilan kung bakit kami ngayon ay naririto, nagsasama-sama, ipinaglalaban ang ating saligang batas. Pakinggan niyo rin naman kami. Isalba natin pare-pareho ang ating bansa sa kapahamakan. Huwag niyo ho sana kaming tatalikuran. Kami ang soberanya, ang mga halal o appointed officials, pansamantala lamang, kaya gusto nilang matanggal ang term limits. Tumatakbo tayo sa ating mga kapatid sa pamahalaan. Pakinggan niyo po ang aming daing. Ito po ay hindi para sa aming sariling interes. Ito po ay para sa bansa, sa mga kabataan, at higit pa doon sa mga darating pang saling lahi. Bigyang buhay po sana natin at respeto ang bawat letra at bawat titik ng ating saligang batas.
Constitution. Ang bayan ko'y tanging Pilipinas kong mahal, ang gusto ko at buhay na. Sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran. Suko at buhay man, sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipino! Ayan. At patuloy na nakikiisa ang sambayanang Pilipinas sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal yan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko itong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun, hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yun. Diba? Hindi ako iutusan ng kahit na sino. Naniniwala ako para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko. Hindi ko lang sa basta kaibigan. Kasi pag sinabi din, kaibigan ko, kaya sinungaling ako. Hindi ko basta kaibigan niya, comrade ko yan. Comrade. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Mas mabigat ko, hindi naman kami magka-religion ni Pastor. Hindi naman kami magkababayan. Hindi naman ako tiga-Davao. Naniniwala ako sa prinsipyo niya na masabi ng matagal ang communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Hindi na pinaniniwalaan namin. Mga kababayan, ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong dugo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan.
nagiging mas matindi, mapangahas, at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao, na korap, abusado, taksil, at isang warlord. Makikita natin ito sa pag-atake sa confidential funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umano'y ako ay kaparte ng Davao Death Squad, sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pambabastos sa relasyon namin ng aking asawa. Kamakailan lamang ay nagsusumputan din ang mga online scam sa pera sa social media, katulad ng scholarship o pambaon program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, iligal na droga at terorismo. Taliwala ni ining tanan, daghang salamat sa inyong padayon na suporta ug pagmahal. Magpadayon po sa aking trabaho para sa kaayuhan sa natin. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na ipaguyod ang pag-angat ng antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Salamat po sa inyong mga dasal. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at politikal na interes. At ang mga ito ay hindi ninyo interes. Hindi interes ng bayan, hindi ito interes ng Pilipinas.